Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong Ko Pasa Mo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya, at mas makabuluhan. kapamilya. May mga pagkakataon na ba sa buhay mo na gusto mong gawin ng tama pero mali ang iyong nagagawa? Oh, may kanta nga dyan gusto kong bumait. Pero di ko magawa. Ayun ba yun? Oo. O, alam mo nang mali, pero ginagawa mo pa rin. Malamang ang sagot mo, oo naman. So malamang by this time po, may naisip na kayo ng pagkakataong, nangyari nga to. Ito yung tama, pero yung mali yung ginawa ko. Good news po, pag-uusapan natin kung ano-ano mga dapat gawin para maiwasang gumawa ng mali tungo sa mas magandang buhay. Sa ating episode na, Ayoko nang magkamali. Malamang marami sa inyo, yan ang gusto nyo mangyari. Kung gusto nyo mangyari yan, makinig po kayo sa ating pag-uusapan sa araw na to. Patuloy naman tayong gagabayan sa buhay ni Amabel de Leon sa kanyang Bloom on the Battlefield segment. At para mas gumanda ang buhay, abangan si Jane Megan Cheng ng Jane Rockstar Salon para sa kanyang beauty tips for life. Makakasama pa rin natin si May Gonzalez, isang certified nutritionist and CEO for Trinity for Health para sa tulong kalusugan. Maghahatid naman ng tulong inspirasyon si Joey Marcelo, CEO ng Santi Barley International. Pag-uusapan din natin ng mga tips kung paano mag-exercise kahit ayaw mong mag-exercise. Malamang gustong-gusto nyo yan kasi marami sa atin ayaw natin mag-exercise pero may paraan pala. Pero bago ang mga yan, simulan po muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life or one story can change your life. At para ganahan tayo sa buhay, makakasama natin ang Vice President ng Banura Home Health and EdSen Solutions at outstanding book author ng Bloom on the Battlefield na si Amabel de Leon. Amabel! Thank you so much, Vic and Avelyn, for having me again in your show. How do you decide you're going to open a company? So number one, you need to know why you're starting a company. Ano ba yung purpose mo? What do you intend to do with it? Anong problema ang nakita mo na kailangan mo i-solve? That's your starting point. Number two, start with something you know. Something that is comfortable for you. Something that you can easily get started. Anong pwede kong gawin na ngayon where I am? So number three is resources. Who can help you? Is there someone who can mentor you? Is there someone who can guide you? Is there a company or an institution that can assist you in getting that project, in getting that business started? Number four tip, how do I get started? Ano mga supplies na kailangan ko? Do I need inventory supplies? Do I have the money for that? And then the who, okay? Sinong kailangan kong i-hire? Sino ba ako? So if you're the one opening that business, ano ako, sino ako, anong meron ako. So, ikaw yon kasi you will feel that need in your company first. Ngayon, kung yung hindi ikaw, let's say for me, I'm a nurse, right? So, nag-home health business ako. So, I can do the visits, I can do the nursing aspect. Ang hindi ako is the accounting aspect. Okay, my husband is a therapist, hindi din siya accounting or finance. So, the who that we'll be needing in our business is the one that we are not. Number one is, why are you starting your company? Number two, what are your talents, to get started? Number three, what are the resources that you have? Number four is how to get started. I hope you answered your question, Evelyn and Vic. And then whatever you do in your business and you're trying to do, keep blooming on your battlefield. Maraming salamat, Amabel. At syempre, ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng EdSen Solutions. Avail the book Bloom on the Battlefield and Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsensolutions.com. Ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa kabayong nagsasalita. May ganon? Meron, kaya pakinggan niyo po ito. Kwento ito ng isang misis na sinampal ang kanyang asawa. Nako, bakit kaya? Kasi nadiskubre niya yung kapirasong papel sa bulsa ni Mister. At may nakasulat. Ang nakasulat yung pangalan ng babaeng Patilu. Patilu? Grabe. Syempre babae nga naman, 'di ba? Sabi ni Mrs., sino itong Patilu? Sabi ni Mr., pangalan yan ng kabayo na tinayaan ko sa karera kahapon. Yun naman pala. Ba't magagalit? Ito may alang sa kabayo kabayo naman pala yun.
So, nung sumunod na araw, sinampal na naman ni Mrs. si Mr. Naku, bakit na naman? Kaya sumagot si Mr. Oh, para saan na naman yung sampal mo? Sabi ni Mrs. Simple lang. Gusto mong malaman? Tumawag yung kabayo mo kagabi. Ayan. So, si Pati Lou tumawag. So, ibig sabihin po, may kabayong nagsasalita. Hindi. Ano yung Babae sabihin? yun eh. Babae ba yan? Okay, what can we learn from this story? Okay, lesson number 1. One day, your lies are going to catch up on you. Yan, yun po yung ginagawa ng lalaki. Yung lalaki po, nagsinungaling kung sino si Pati Lou. At may lusot nga naman. Pangalan ng kabayo, tinayaan niya. Kumisan po, nakakalusot ang ating mga kasinungalingan. Pero tandaan niyo, there will be a day of reckoning. Ano po yun? Lahat ng kasinungalingan natin lalabas at lalabas siya. Ayun po ang nangyari. Tumawag si Pati Lou. Ayun, nasampal uli. Swiss there. Sabi nga, a lie may take care of the present, but it has no future, sabi ni Mark Twain. Totoo. Yan, ganda mo na. A lie can take away of the present. Take care of the Take care present. of the present. But it has no future because maski po ang Diyos ang nagsabing kahit anong sekreto gawin mo isang araw, lalabas din yan. Kaya po, kung kaya po, wag na tayo magsinungaling kasi po, lalaki po lalo ang problema natin. Lesson number 2. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Yeah. Wala Siguro, kang aalalahanin. Sabi niya, ano yung tell that to remember everything? Ito po kasi, pag nagsinungaling tayo, hahanap tayo ng dahilan para mapagsinungaling para hindi tayo mapahamak. Okay. So, para hindi po tayo talaga mapahamak, dapat tandaan natin yung kasinungalingan na yon. Kasi one day, itatanong ulit, kayo mapansin niyo po sa mga investigador, sa korte. Kumisa po, paulit-ulit yung tanong. Kasi po, sinusubukan po ng lawyer na malaman kung talagang totoo. Kasi kung talagang totoo, hindi ka na gana mag-iisip, makalalaman, ito nangyari. Pero pag magsisinungaling ka, ano nga ba yung kasinungalingan kung sinabi? Ganon din sa Maalalahanin ko bago mo tama. Ganon din sa psychology eh. Kasi normally may binibigay kami psychological testing, no? Yung Guilford-Zimmerman. Nagtataka sila, bakit paulit-ulit yung mga tanong? Kasi it's confirmatory. Yeah. So to be sure po na tama at siguradong totoo yung sinasabi niya, may mga tanong, kuminsan parehong tanong, kuminsan medyo kaibang tanong, Tweak. pero dapat ang sagot mo pareho din. Kung hindi, makikita po, nagsisinungaling tayo. Ganun din po sa buhay natin. Huwag na kayo magsinungaling para wala kayong maraming kailangan tandaan para isalba nyo lang siya. Number 3, tell a lie once and all your truth will be questionable. That's one of the biggest problem of telling a lie. Bakit? Pag nagsabi ka ng isang kasinungalingan, lahat na nang sasabihin mo ngayon, pagdududahan. Bakit? Ito kaya yun. Last week nga, sinabi niya, ganito. Paano kung magiging totoo? So, mangyayari po, yung credibility nyo, medyo put into question. At marami po sa mga taong nakapaligid sa'yo, pag ikaw ay nagsalita, pagdududahan nila at baka hindi nila paniwalaan. Ang masakit po, paano kung nagsasabi ka ng totoo? Kaya napaka-importante po, iwasang magsinungaling. Parang magiging the boy who cried wolf Yes, ka. ganun po mangyayari. Paano yon? Pagka Maria na nakalagay, hindi na Pati Lou. Oo, Totoong kabayo na yon. Ayun yun, may magagawa. Kung totoo, mahihirapan ka ngayon paliwanag sa asawa mo dahil there was a point in your life nagsinungaling ka. Naging kabayo. Oo, ingat ka. Number 4, if you want to be trusted, be honest. Ganun lang po kasimple. Sino po sa inyo gusto niyong pagdudahan? Wala. Halos lahat ng taong kilala ko gusto sila ay pagkatiwalaan. Ang problema po, may mga taong hindi katiwa-tiwala. Bakit? History will tell us marami na siyang kasinungalingang sinabi. Now, gusto mong pagkatiwalaan ka? Sabi ka na totoo. Kahit kuminsan yung pagsasabi mo ng totoo, maapektuhan ka. Kahit kuminsan yung mga pagsasabi mo ng totoo ay may masamang mangyayari sa'yo. It's better still to tell the truth. Because importante po yan, lalo na sa relasyon mag-asawa, magkapamilya, importanteng madinig nyo yung katotohanan. Ayan. At sana wag natin kalimutan ng ating natutunan. One day your lies are going to catch up on you. Kaya tell the truth. Yes. Number 2, if you tell the truth, you don't have to remember anything. Hindi mo kailangan ng memory plus o memory niyo, capsule. And number 3, tell a lie once and your truth will be questionable. That's the problem po. Pagdududahan ka na palagi. And number 4, if you want to be trusted, be honest. At syempre, para ganahan ka namang kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Saturday located in Echo Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California, 90027.
Every Sunday naman po, 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan lang po Ang 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Take Garcia bumalik. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, bibigyan namin kayo continually ng mga tips sa pagpapaganda ng buhay. Pag-uusapan natin ngayon isang napakagandang internet article na Hate Exercise, 5 Tips that may change your mind. Sinulat po ito ng American Heart Association. Oy, ang ganda niyan na. Hate exercise, ano ibig sabihin niyan? Ayaw na ayaw mo bang mag-exercise? Yan. Ang challenge ng American Heart Association, bakit hindi mo subukan ang mga tips na ito at baka magbago isip mo? Totoo yan. Oo. There are many ways to make regular activity part of your life which can help you have more energy, handle stress better, reduce your risk of illness and disease, and look and feel good. Sa totoo lang po, hindi na namin kailangan sabihin sa inyo yung benefits ng exercise. Most of us, if not all of us, alam na natin that exercise is good for our body. Ang problema nga lang po, hindi ganun kadaling mag-exercise. Mahirap mag-exercise. Iba sinubukan nyo na, wala rin nangyari. Iba nga, hindi lang ayaw nyo mag-exercise. You hate exercise. Oh, yun ang matindi, no? Pero alam nyo ba, most of us don't make exercise a regular habit at maraming nagsasabi, ayaw daw kasi nila ito. Kasi nga po, mahirap, kailangan ng disiplina, Tsaka sasakit ang katawan mo. nakakapagod, sakit. Oo. Marami pong dahilan. But good news po, meron pong mga taong nag-aaral para padali ng konti ang exercise. Even though you hate it, kaya makinig kayo mabuti, baka ito na ang inyong inabang. Oh, so paano ka hihinto from being an exercise hater? Ito yung mga tips to help you add physical activity to your life and even talagang learn to like it, di ba? Yan. So yun po ang vision natin sa araw na ito. Makinig po kayo mabuti. Hiling ko lang po, open your mind. Alam natin kailangan natin exercise, kailangan naghihirapan tayo. May mga tips na baka ito na ang magpa-open po na magandang avenue sa inyo to exercise and have a good life. Alam po natin yon, gusto natin na magandang buhay. Tip number 1. Find your jam. Yan. Ibig sabihin po, pumunta po kayo sa kitchen nyo, sa cabinet nyo, maghanap kayo ng Hindi! strawberry jam, choco jam. Ano ka ba? Yung po, pag ginawa nyo yun, makapag-exercise na kayo. Hindi. Nag-joke lang po ako, Oo. kaya joke po. Pero iba po ang ibig sabihin ng find your job. Ito po yan. Instead of forcing yourself to do something you don't enjoy, maghanap ka ng exercise na mag-fit sa personality mo. Yan. So, ibig sabihin Diba? po, may mga exercise na pwersa kang gawin yung ginagawa mo, but you will not hate it. Yes. Marami po kasi, kaya po hindi mapa-exercise, they hate exercise. Example, marami po tao, ayaw mag-push up, ayaw mag-exercise, ayaw mag-jumping jack, ayaw pumunta sa treadmill. Kasi yung, no, quote-unquote, normally, utak natin ang exercise. Treadmill, running, jogging, and everything. At marami sa, ayoko niyan, hindi ko gagawin yan. But good news, there's another way. How to do it? Find your job. Ano yun? Ano yun? Huwag ka ma-confine dun sa traditional na exercise na gym, 'di ba? Kung ikaw sociable na tao, pwede ka siguro mag-engage socially. Maghanap ka ng group dance class, Yan. 'di ba? O kaya sumali ka sa recreation sports team. Yan. Or maglakad ka kaya with group of friends, no? Hindi lang naman yung paggamit ng gym ang exercise. May kilala nga tayo, 'di ba? Guest na natin dito, nag-guest na natin sa Tulong Ko Pasa Mo Global. Shout out kay Bel de Guzman. Naku po, 61 years old. More than na yata, 62 na yata siya. At ibang klase ang exercise niya, biking with her husband and friends. Yeah. So, tingnan niyo po, find, kung ano yung mahilig ka, for example, isa sa pinakasikat na lalaro sa araw, sa panahong ito, ay yung, ano tawag? Pickleball. Ito po napakadami pong may edad na o ayaw mag-exercise ang nakukumaling sa pickleball. Because ito po yung parang tennis to na hindi tennis, na parang nag-i-enjoy po ang napakaraming tao. Kung di pa nadidiscover po to, subukan yung pag-aralan pickleball. Ang dami pong tao ngayon, enjoy maglaro ng pickleball. The good news is this, while you're playing pickleball, alam niyo bang, you are exercising. So ano po nangyari?
find your jam. Saan ka mahilig? Mahilig ka ng may kausap. Meron po ngayon, Tai Chi. Yung mga, napansin niyo po sa mga park, yung gumaganyan-ganyan. It's a group of people talking together. May isa pa, medyo high naman ng konti. Gusto mo naman medyo ma-exercise ka na may sosyalan, iba ho nag-golf. Kasi para nag-golf, napupwersa ka ng maglakad ng napakalayo, nagkipagkwentuhan ka pa, nag-i-enjoy ka pa. Meaning, hanapin mo yung saan ka maghilig, and from there, find an exercise that will fit your life. Kasi connecting with your peers is great way to stay motivated, Yes. 'di ba? Pwedeng running, pwedeng swimming with others, no, na magiging better fit ka. So, mas maganda napaka-importante po ng bagay ngayon. Pero yung pong gawin nyo na tunay nagpapaganda ng buhay. Number 2, give it time. Huwag Ano yan? masyadong magmadali. Yan. It can take a while for new behavior to become a habit. So, give yourself time to get into regular routine. O, bigyan mo na ilang araw. Ito gagawin ko to for the next 2 months, 3 months. After that, wala talaga nangyari. Pero, huwag yung, minsan pa lang, inayawan nyo na. Isang paraan ay maglaan ka ng pattern sa iyong daily activity. Halimbawa, 7 a.m. nag-workout ka with video companion, di ba? Be active around the same time each day. So, exercise can be addictive nga daw in a good way. So, once it becomes a habit, you'll notice when you are not doing it. No? Hindi mo na mapapansin, nag-exercise ka, pero nag-enjoy ka. Kaya napaka-importante po na give it a time. So, mapapansin mo kapag tumigil ka kasi naging part na siya ng habit. Number 3. Build it in. Ano yun? Huwag mo isipin na ang exercise ay trabaho. Totoo. Kaya ka nagiging hater eh. A work that you despise. Build activity in your schedule and lifestyle so it doesn't feel a chore. Huwag niyo ipilat. Dapat dito. Walang dapat. Maghanap ka na talaga. Maluwag ang oras mo, that you can do it. Mapansin niyo, ang laki ng pagbabago mangyayari sa buhay niyo. Maraming paraan para maging parte ang exercise ng ating buhay. It doesn't mean you have to give up something, like time with family or friends. Yeah. At pwede rin maging productive, Pwede kang mag-take ng phone call at mag-walk around the block. Wag take ng phone call. Ganito. Take a phone call. Put an earphone. Yun. Pwede yun. Pero gusto mo ng cellphone, kaya para ka nag-exercise. Find a way to enjoy it at nakakapag-exercise pa rin. Number 4, break it up. It's okay to fit in physical activity when you can. But if that sounds overwhelming, subukan mong adding 2 or 3 short activity sessions most days of the week. For example, sa lagay na 1 hour na treadmill, gawin nyo 10 minutes for the entire day. So, pwede mo na yun. Pwede namang quick stretching lang, routine, no? Pagising mo sa umaga, take a brisk walk after lunch, pwede yun. Dami pong pwedeng gawin. At number 5, keep going. If you miss a day or workout, don't worry about it. Huwag mo sabihin, na-miss ko na, wala na. Dahil na-miss mo katapusan na, hindi po. Yes, everybody struggles once in a while, di ba? Just make sure you hit it again the next. Ang hiling lang po namin, try it again. So, i-revisit po natin ang mga listahan. If what you're doing is not working for you, you may need to try a different activity or different time of the day. But don't give up. Ibig sabihin, hindi yung maling exercise. Baka mali na ginagawa mo, mali yung paraan mo. Pero yung exercise tama. Kung tama exercise, maghanap lang ng ibang paraan. Bago tayo mag-break, magbibigidaan muna tayo sa Beauty Tips for Life ni Jane Megan Cheng ng Rockstar Salon. Jane! Good day, everyone. My name is Jane Megan Cheng of Jane Rockstar Salon, and today I will help you how to treat hair loss. Let's talk about the causes first of hair loss and how to treat them. Number 1 cause of hair loss is stress. Hair loss conditions are either triggered or worsened by emotional stress and anxiety. This is why it's important to stay calm upon noticing these first signs of hair loss. Huwag pong magpanik. Chill lang. May solusyon dyan. Solution number 1 is you have to eat a healthy diet. Eating a proper diet is healthy for your body and your hair. Some of the best foods for hair growth are foods with high nutritional value, like eggs, leafy greens, and high fatty fish. Deficiencies in nutrition can affect the health of your hair. Number 2, you gotta have enough sleep. Iwasan po mapuyat dyan. So guys, don't stay up too late or invest your time with no assurance of your relationship. You know what I'm talking about. Remember, sleep plays a crucial role in maintaining the health of your hair. During sleep, the body undergoes various repair and rejuvenation processes, and this includes the hair follicle. Sufficient and quality sleep helps promote healthy scalp and hair growth.
Most importantly, to avoid stress that leads to hair loss, this is the most important. Be reminded that God is with you. He is reminding us here in Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Know that Jesus is for you and He is not against you. When you are feeling hopeless, full of fear and anxiety, take time to pray and refresh your mind, heart, and spirit with God. Again, this is Jane Magan Chang of Jane Rockstar Salon. Let your voice be heard by the way your hair speaks. God bless you. Maraming salamat, Jane. Until next time, para sa iyong beauty tips for life, bisitahin lang si Jane ha and get a free hair consultation at Jane Rockstar Salon at 12146 South Street C, Artesia, California. Tawagan niyo po ang number ng 562-850-7110. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global, Vic Garcia Pumalit. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, halos lahat ng tao ay ayaw magkamali. Tama? Dahil alam natin ang epekto nito sa ating buhay. Pero bakit marami pa rin ang nakakagawa ng mali? Yan ang magandang tanong, malaking tanong at dapat natin masagot at malamang dapat niyong malaman. At ang good news sa araw na to, susubukan nating sagutin yung katanungan na yan. Ang pagkakamali ay parte ng buhay. Lahat ng tao naman nagkakamali, Totoo di yun. ba? Kaya okay lang yun. Kailangan maintindihan lang natin yung dahilan. Kasi pag naintindihan natin yung dahilan, mababawasan ang ating pagkakamali. Miski yung taong walang ginagawa, nagkakamali Totoo pa yan. rin, di ba? Ano kanyang O, pagkakamali? yung kanyang pagkakamali, wala siyang Yeah, ginawa. tandaan niyo po yan. Yung walang ginagawa, may mali. Yung may ginagawa, may mali. So, aranin lang po natin ano ba'y dapat natin gawin. Ang ibig sabihin ay our goal is not perfection but progression. Malinaw po yun, ha? Itlagay niyo po sa isip. Kumisa kasi may mga tao masyadong Hard on themselves. Hard on themselves. Magkamali, Oo. ay, mali talaga ako, mali. Hindi po. Ang object po natin is not perfection. We will not attain perfection here on earth. But we can always attain progression. Ibig sabihin, we will be much better tomorrow than today. Yun po. Or we are better today than yesterday. Ibig sabihin, little improvement will make a lot of difference sa buhay natin. Yun lang po ang ating i-goal. Promise, gaganda buhay natin. Meaning, dapat unti-unti nating nababawasan yung ating pagkakamali. The less we commit mistakes, the more we have success. Totoo po yan. Kaya nga po, bawasan lang ang ating mali. Mararamdaman niyo, parang gumaganda ang buhay natin. Kasi po, yung mali po, nagdudulot sa ating kumisa ng para pumangit ang ating buhay. Pero kung mababawasan natin yun, ibig sabihin, patuloy, unti-unti, magpo-progress ang buhay natin at gaganda ang buhay. Good news! Pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin para maiwasang gumawa ng mali tungo sa mas magandang buhay. Sa ating episode na, Ayoko nang magkamali. At malamang yan po ang pangarap niyo sa buhay. Or, ayoko nang gumawa ng maraming mali o gusto ko nang bawasan ang aking pagkakamali. Yun ang ating misyon sa araw na to. At may mga teknik po kami pwede tuturo sa inyo. Baka ito na ang hinihintay niya. Number 1, para mabawasan ng mali, matakot ka sa iyong mali, malaki ang maging bawi. Yan. So, ang unang-una pong dapat gawin para mabawasan po ating pagkakamali. So, matakot ka na baka ang iyong pagkakamali ay malaki ang maging bawi. Bumalik Ano ibig sabihin? sa'yo. Oo. Ibig sabihin, parang ganito po. Gumastos ka ng 100 pesos o $100. Okay. Pero ang bawi pala noon, 1,000 pesos o $1,000. Medyo parang di bagay. May ganun pong pagkakamali. May mga maling parang napakasimple, pero naging pagkawala ng trabaho. Or Parang halimbawa, napakasimple, pero naging nawala ang pagmamahal ng isang tao sa isang tao. yung bang halimbawa, nagkaroon ka ng one night stand. Oo. Sasabihin mo, One night lang. one night lang naman, di ba? 2 hours lang yun! O hindi mo alam, naging epekto nun, nasira ang pamilya mo. Nawala ang tiwala Oo. sa iyo ng asawa mo. Nagalit Oo. sa iyo anak nyo. And eventually, ang ending, you have a broken family. Saan nagsimula? One night stand. Actually, hindi nga daw one night stand yun. 2 hours stand. Kaya kung ano ang itinanim mo, ito rin ang iyong aanin. So, yun ang una-una pong technique para makaiwas sa mali iba. Pag ginawa mo ba to, handa ka pa sa magiging resulta. So, bago mo gawin, handa ka ba?
Hindi, huwag mo nang gawin. So, bago kami balak gawin, ito, hindi. Yung po yung isip pa lang po, malaki po ang posibilidad hindi mo nagawa yung mali. Bakit? Natatakot kasi sa pwedeng malaking bawi nung iyong pagkakamali. Kaya kapag nagtanim tayo ng maganda, aani tayo ng maganda. Nagtanim tayo ng pangit, aani tayo ng pangit. Isang araw may nagsabi sa amin bakit parang ang mga samang tao, sila pa yung maganda ang buhay? Ayun, totoo, masabi ni Wala naman silang problema, marami silang pera, at ang saya-saya nila, at ang mabubuting tao, parang sila pa yung pangit yung buhay, at maraming problema. Bakit kaya? Yeah. So may mga tao po, Diba? at marami po talaga nagtatanong niyang tanong na yan. Okay. Ito lang po ang problema po natin, Miss. Hindi po lahat ng ating nakikita, yun ang totoong nangyayari. Oo. Kung minsan may nakita ka, parang ganda-ganda ng buhay. How sure are you? Ganda buhay na. Parang lang tayo, di ba? Bisa, paglakad natin, feeling ng mga nakapaligid sa atin, ganda ng buhay natin. Pero alam natin May who we are. problema. So at the end of the day, only God ang tunay na nakakaalam nito. Ano talaga? But ang payo po ng Diyos, Diyos po nagsabi, kung ano tanim mo, anihin mo. Pangako po ng Diyos, pag natanim ka ng pangit, ani ka ng pangit, tanim ka ng maganda, ani ka ng maganda. Sabi nga kanina, di ba, parang maganda. Tama ka, parang. Parang maganda ang buhay ng masasamang tao. Pero sa totoo lang, nakakatulog kaya sila na mahimbing sa gabi. Hindi mo alam yan. Oo, kamusta naman kaya ang kanilang pamilya? Hindi mo rin alam yan. Ano kaya ang lagay ng kanilang kalusugan? Hindi mo rin. Diba? Kaya magugulat ka lang, ay namatay na. Oo, o So, nakakakilos kaya sila ng maayos araw-araw. natatakot, tama kidnap. O lagi silang balisa dahil sa pangamba, dahil sa dami ng kanilang inaagrabyado. Baka balikan sila. 'Di ba? So, may peace kaya sa kanilang isip at puso. Ang sagot ko po, hindi ko po alam lahat. Isa lang po ang alam ko. Pinangako po ng Diyos ay ito. Vengeance is mine, I will repay. Promise, may kabayaran ang lahat ng kanilang kasamaan. Kaya kung may gumawa sa inyo ng mali, sabihin nyo, Lord, bahala na ho kayo sa kanila. Take note, hindi po kami nag-a-assure niyan. It's God assuring us. Siya po ang bahalang maggumanti sa mga taong nagkamali sa atin. Siya po ang bahala, lahat ng tinanim natin, aanihin natin. Kaya po ang mission po natin, gawa lang tayo ng gawa ng tama. Promise, tama ang ating aanihin. Kaya para hindi makagawa ng mali, dapat matakot ka. Dahil what you sow, you will Yan, reap. lagay niyo. Number 2. Para mabawasan ng mali, matakot ka sa resulta ng iyong pagkakamali. Yan. Ano yung nangyayari sa'yo kung patuloy kang gagawa ng mali? Di ba isang araw, nagiging natural na sa'yo yung gumawa ng mali? Mhm. Parang manhid na di ba? Oo, dati Ibig sabihin po, nakukonsensya pa Oo, ngayon dati, hindi na. it will become a habit. Pag patuloy kang gumagawa ng mali, darating sa punto, hindi ka na mag-iisip kung gagawa ka ng mali. It will become a habit. So dahil habit na, at ibig sabihin nun, pag-habit, mas marami ka ng maling ginagawa. At pag mas marami ka ng maling ginagawa, ay mas maraming maling mangyayari sa buhay mo. Oo, dati nagpe-pray ka pa, humingi ka pa ng tawad sa Diyos, pero darating ang araw, maging manhid ka na o masasanay ka na sa paggawa ng mali. Yun po ang problema. Yung mali mo, magiging gawi. It will become natural for you to do the wrong things. And it will become natural to you to have a wrong life. That's the problem when you keep on doing what is wrong. At dati, mag-iisip ka muna kung magde-deny ka ba, di ba? Ngayon, automatic na sa'yo na hindi magsabi ng totoo. Sinungaling diba? ka na. Kaya kahit Oo. konting bagay, sinungaling ka. Kahit konting ka, bakit? Natural na eh. O dati, nag-iisip ka munang magbabiolate ka ba ng batas. Ngayon, automatic na. Nagbabiolate ka na, dadaan ka na sa red light. Yung Diba? po dapat nyo pong katakutan. Para hindi makagawa ng mali, matakot ka, baka ang yung mali ay maging gawi. Or in English, maybe your mistake will become a habit and that's very dangerous. Oh, napakadami natin na pag-usapan. Mamaya ha, itutuloy natin yan. Pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong inspirasyon mula sa President and CEO of Santay Barley na si Joey Marcelo. Joey! Para sa tulong inspirasyon, have you ever asked yourself this question? Ano ba talaga ang difference between a successful person and a failure? You know, my answer is so simple. Marami nagtatanong sa akin ito. Ang isang successful person, honestly, is also a failure. But he just decided to give it one more try. Sometimes, the only difference is that a person who succeeded just decided, laban pa siguro tayo. Subukan pa natin isang beses pa. You know, ang isang successful na tao, kadalasan, dumadaan din yan sa maraming pagsubok. In fact, that person have already failed. Maybe hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. But he always give himself a chance to try it again. Or sumubok ng ibang pamamaraan na baka sakali
iba naman ang maibigay sa kanyang resulta. Alam nyo, dati naniniwala ako sa kasabihang quitters never wins and winners never quits. Until ma-realize ko na sometimes, alam nyo, we need to quit on doing things that are not effective anymore and try to do things that are different. Baka sakali na iba naman ang maging result. Baka sakaling yung result ang mangyari, ito na yung hinihintay natin. Alam nyo, totoo that we should never quit in our dreams. Huwag natin ibababa ang ating mga pangarap just because nahirapan tayo or nag-fail tayo in the past. Baka ang kailangan lang is for us to explore other avenues. Look for other means of doing things. Or sometimes, baka kailangan lang nating baguhin ang pamamaraan kung paano tayo mag-isip. At maaring yan lang ang kailangan nating gawin for us to experience success in life. You know, many years ago, I always believe in this saying that if you want to change your life, you simply have to change the way you think. Nung bata pa tayo, we have a lot of dreams and aspirations to be a doctor, a lawyer, to run our own business. Pero alam nyo, tuwing nakaka-experience tayo ng failure, marami sa atin, binababa na lang natin ang ating mga pangarap. Remember friends, we should hold on to our dreams. Baka hindi natin alam, we are really very close in succeeding. We just need to believe in ourselves, believe in our Creator, and believe that we are given the ability to succeed. Kailangan lang natin is to build that habit of giving it one more try. Always giving ourselves one more chance. That just might be the missing piece of the puzzle for us to experience success and great things in life. And I'm praying that all of you who are watching or listening to us right now will finally find their breakthroughs and success na matagal nyo nang hinihintay. This is Joey Marcelo. Remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until next time, para sa iba pang tulong, inspirasyon. Maraming salamat, Joey, for continually inspiring us and keeping us on fire. For more information about Sante Barley and Joey Marcelo, please go to their website, mysante.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po ba? At Abilene Garcia. At magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula kay May Gonzalez, isang certified nutritionist and of course CEO of Trinity for Health and Salad Master in Santa Clarita, California. May! Nakaraang linggo po, pinag-usapan natin sa tulong kalusugan ang nutrisyon at tayo ay nagtalakay tungkol sa trigo or grains. Ngayong linggo naman po, pag-uusapan natin ang asukal. Alam niyo po ba na ang asukal ay hindi mabuti para sa ating tiyan? Pagka po tayo ay kumain ng asukal ay nagiging sanhi po ito ng pagbuburo or fermentation at ito po ay nagsasanhi ng pag-uulap sa ating utak or ang tinatawag na brain clouding. At nagdudulot din ng pagkayamot at maling disposisyon. Ayon sa Councils on Diet and Foods in 1901, ang libreng asukal o nagbibigay po ng libreng asukal para po mabawasan ang kakayahan ng mga puting selula ng dugo na gumana ng maayos upang magpalala ng sakit sa puso, para mabawasan ng haba ng buhay to control the population, upang mag-ambag sa alkoholismo, sakit sa isip, mataas na presyon ng dugo, sakit sa balat at pinalalaki ang atay at bato. Ayon sa nutrition para sa mga vegetarian, from Dr. Agatha Trash, ang asukal ay pagkain para sa cancer. Maniwala ka man o hindi na noong 1800s, ang asukal ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng pagre-reseta. Mga malusog na asukal ay meron naman katulad ng barley, malt, brown rice, syrup, honey, date, molasses, fructose, stevia, at ang isa po sa pinakatanyag na good sugar right now is monk fruit. Itandaan lang po natin na anuman po ang nilalagay natin sa ating katawan,
can make or break us. Ito po ang inyong certified nutritionist, May Gonzalez, from Trinity for Health Salad Master in Santa Clarita, na nagsasabing, be happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May. Until next time para sa iba pang tulong kalusugan. This time, itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ano-ano ba ang dapat gawin para maiwasang gumawa ng mali tungo sa mas magandang buhay. Sa ating episode na Ayoko nang magkamali. Bago dyan, magsha-shoutout lang ako kay Tito Gimo Moreno and Tita Terry Moreno and of course, my Mami Lina Heronca for watching our show. Okay, review tayo sa pinag-usapan natin kanina. Number 1. Para mabawasan ng mali, matakot ka sa resulta ng iyong pagkakamali. Kasi po, pinangako po ng Diyos, what you sow, you will reap. So, pag may ginawa ka ng mali, expect may masamang mangyayari because what you sow, you will reap. Diyos po nagsabi ng hindi po kami. Number 2. Para mabawasan ng mali, matakot ka, baka ang iyong mali ay maging gawin. Yan, basically po, matakot ka, baka yung pagkakamali mo, yung mistake mo will become a habit. And the moment it become a habit, meaning you will do more mistakes. Ito problem. More mistakes will produce more mistakes and masamang kinabukasan. Matakot ka din. Number 3, para mabawasan ng mali, matakot ka, baka pamarisan ka ng iba. Ayan. Isang magandang paraan po para mabawasan yung mali. Pag-isipin mo na, pag ginawa ko to, baka gayahin ako nito. Alam niyo po, ang laking hindrance po nun in making a decision not to do the wrong things in life. Pag-isipan niyo to. Yes. Anong mararamdaman mo kung sasabihin ng anak mo sa'yo na si tatay Ako. maraming bisyo? Okay lang na magbisyo rin Ako. ako. Isipin O, mo, diba? anak mo yon na mahal mo, na Oo. ayaw magbisyo. Tapos sasabihin ng anak mo yun na, si tatay nga, so punto niya, kaya siya magbibisyo because ikaw ang example niya. Because may ginawa kang mali na magkakaroon ng impact sa buhay mo yon. Mali ka eh. Ito masakit po. Yung ginawa mong mali, magkakaroon ng impact sa ibang tao. Ang masakit po, anak mo. Magkakaroon siya ng bisyo, pwedeng sumira ng buhay niya. Sino nagturo sa kanya? Ikaw. Pag inisip mo yan, baka, hindi ko na gagawin to, baka gayahin ako ng anak ko. Ang ganda pong hindrance paggawa ng mali. Children are great imitators, so give them something great to imitate. Yan. Yung po lagay mo, Diba? bilang mga magulang, ano ba yung natututunan ng anak nyo sa inyo? Sana yung maganda, hindi yung mali. Kasi po pag mali, mamali rin ang buhay nila. At ayaw natin yun. Minsan, di ba, kahit na anong pangaral mo sa mga bata, minsan nakasara yung tenga, di ba? Kasi children close their ears to advice but open their eyes to example. Madali po silang natututo sa kanilang nakikita, hindi po sa kanilang nadidinig. Ang tanong, nanay, tatay, ano mga ginagawa niyong mali na dapat yung katakutan na gayahin ng anak niyo? At dahil kinatatakutan niya, huwag niyo nang gawin para hindi gayahin ng anak niyo. Kasi your children will become who you are. Nako. So be who you want them to be. Ganda po na, normally po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, normally po, kung ano po, normal yung ugali, iniisip, ginagawa ng mga magulang, yun po ang nagiging katulad ng mga bata. So, ingat po, pakita natin tama. Number 4, para mabawasan ng mali, huwag makisama sa mga taong mahilig gumawa ng Yeah, mali. syempre, bakit? Dahil bad company corrupt good moral. By the way, Diyos na po ang nagsabi, galing po sa salita ng Diyos yan, yung bad companies corrupt good moral. Ibig sabihin, pag kayo madalas yung kasama yung mga gumagawa ng mali, malaki po ang posibilidad na kayo'y makagawa ng mali. Siguro tanong niya, bakit si Jesus may kasamang mga taong gumagawa ng mali? Ilinawin ko lang po hindi niya sila ang madalas siyang kasama. Okay? Mas madalas siya kasama yung mga gumagawa ng tama at kasama niya ang Diyos. Now, pag okay na siya, pupunta siya sa mga hindi gumagawa ng tama, tinutulungan niya po itong mga taong ito. Para tumama ang buhay. Yes. So, my point is this, ingat sa mga kaibigang inyong minimaintain. Baka kagayagan niya ng buhay niyo dahil sa mga kaibigang madalas siya kasama. Birds of the same feather Are the same birds. ay bang klase. Madalas ayaw naman natin gumawa ng mali, di ba? Kaya lang dala tayo ng mga madalas nating kasama sa buhay. Totoo yan. May mga tao ba diba? nun? Alam mo, karamihan marami po ayaw uminom ng alak. Oo. Dahil kasama, inom ka niyan! Yan lang yung magawa. So dahil sa tension, inom siya. O gawin mo. So, yung po problema na when you keep bad company or bad friends, you get to do things you don't want to do. Remember, one friend can change your Tama life yan. for better or for worse. Ulitin ko lang gano'n isang kaibigan, pwede magpaganda ng buhay mo. Pwede rin magpapangit ng buhay mo. Ito tanong, anong klaseng kaibigan ang meron ka? Pampaganda o pampapangit? Hindi po masama magpalit ng kaibigan.
kung tingin yung sinisira nito ang iyong buhay, magpalit ka. At humanap ng kaibigan, tutulungan gumanda. Isa pang magandang paalala ha, it is by chance that we met. By choice that we are friends. Sir naman, Diba? minsan ko lang naman siya nakita, tapos sinira niya na buhay ko. O, totoo yun, minsan ko lang siya nakita. Pero ikaw ang namili na makipagkaibigan at samahan siya. Yun, ikaw na may kasalanan. Kaya makisama sa matitinong tao dahil bad company corrupt good moral. Number 5. Para mabawasan ng mali, magplano ka dahil an empty mind is the devil's Yeah, workshop. linawin po natin. Again, this principle po, Diyos po mismo nagsabi nito, galing sa salita ng Diyos, an empty mind is a devil's workshop. Pag ang isip mo walang laman, paglalaruan niya ng kaaway. So, napaka-importante daw po lagyan ng laman. Kasi pag may laman, mahirap pumasok yung pangit. Pag nilagyan nyo ng maganda at tama ang isip mo, hindi po. For example, baso ng tubig. Baso, nilagyan mo ng tubig. Mahirap pumasok ang alak dyan. Pero pag yung baso mo walang laman, ay naku, papasok ang alak dyan. Yung po ang ibig namin sabihin. Kumbaga, kapag wala kang plano, kahit ano at kahit saan, pwede sa'yo. Kahit ano Diba? suggest ng kaibigan Oo. mo, ano makita mo sa commercial, sa TV, gagawin mo. Bakit wala kang plano? Sabi nga ni Hans Glinte, the sooner you start planning your life, the sooner you will live the life you dream of. Plano! Kaya para magkaplano, sa gabi pa lang, gumawa ka na ng things to do for the next day. Yes. So, anong oras ka gigising? Anong oras ka kakain? Anong oras ka matutulog? Kung wala ka talagang magawa, kumuha ka ng magandang libro, magbasa So, may ka. gagawin ka pa rin. So, pag Oo. pumasok ang pangit, sarado, di makapasok dahil may plano ka. Kaya para hindi makagawa ng mali, magplano ka dahil an empty mind is a devil's workshop. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano-ano ang dapat gawin para maiwasan gumawa ng mali tungo sa mas magandang buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, Okay, itutuloy na po natin ang pagsagot sa ating tanong na ano-ano ang mga dapat gawin para maiwasang gumawa ng mali tungo sa mas magandang buhay. sa ating episode na Ayoko nang magkamali. Okay, review tayo ha. Number 1, para mabawasan ng mali, matakot ka sa resulta ng iyong pagkakamali. Number 2, para mabawasan ng mali, matakot ka, baka ang iyong mali ay maging gawi. Number 3, para mabawasan ng mali, matakot ka, baka pamarisan ka ng iba. Lalo ng mga anak mo, so matakot ka mabuti. Number 4, para mabawasan ng mali, huwag makisama sa mga taong mahilig gumawa Because ng mali. bad company corrupt good morals, so iwasan niyo yan. And birds of the same feathers. Are the same birds, okay? Number 5, para mabawasan ng mali, magplano ka. Dahil an empty mind is a devil's workshop. Totoo yan. Kailangan may plano, may laman palaging maganda para maganda ang mangyayari sa buhay mo. Number 6 na tayo. Para mabawasan ng mali, magpatulong ka dahil mas tatama kung may kasama. Totoo po yan. May mga pagkakataon po sa ating buhay na hirap na hirap tayong gawin yun tama. Mali ang ating nagagawa. This time po, kailangan po tayo humingi ng tulong. For example mo, may sakit po tayo. Hindi ba humingi tayo ng tulong sa doktor? So, kung meron naman tayong sakit na paggawa ng mali, mayroon din pong mga doktor para tulungan tayo para gumawa ng mali. Pwedeng nanay mo yan, tatay mo yan, kapatid mo yan, o mga spiritual leaders sa simbahan. O kung minsan, baka kailangan nyo na ng professional help, mga psychiatrists, psychologists. My point is this, sometimes there are problems beyond you, hindi nyo kaya. Humingi ka ng tulong sa iba. Sabi ng isang quotation, be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help, and brave enough to ask for help. Ang ganda po nun. Ibig sabihin, matalino ka daw pag alam mo kung kailan ka dapat humingi ng tulong. At ano yun? Ibig sabihin na matapang ka daw. Oo, Pag brave. ikaw ay humanap talaga at humingi talaga ng tulong, ibig sabihin po, hindi po kahinaan ang paghingi ng tulong. O Hindi kasi, po pagkakamali ang humingi ng tulong. Actually, tama pong humingi ng tulong. kasi iniisip na iba, weakness yun Totoo eh, yun. di ba? Asking for help is a very good thing if you're asking the people who understand your thing. Meron kami konting paalala. Ang paghingi ng tulong ay tama. Pero, hindi po sa lahat ng tao. May mga tao pong pag humingi kayo ng tulong, hindi kayo matutulungan. Oo. Baka masira pa lalo ang buhay nyo. May mga tao pong pwede kayong humingi ng tulong at pwede maayos ang buhay nyo. Sino po itong mga lalapitan nyo? Number 1, dapat ang lalapitan nyo, concern sa buhay niya. Yung tao talagang gustong mapabuti buhay niya. Kasi kung minsan mga tao, magparkada,
Pre, ano gagawin ko dito? Hindi naman concern yung barkada mo. Gusto lang niya, may kasama. Mana to? Nanay, tatay, kapatid, kapanggana. Maganda po yan. O magiging marites lang. Marites lang, pagkikwentuhan nyo lang. Or, kailangan mo talaga ng tulong, baka kailangan mo ng mga professional help. Financial advisor, may problema ka sa pera, relational advisor, o whatever you are in need, may mga tao pong train, nag-aral, may experience on how to help you. If you don't know, don't guess. Ask. Kaya maraming buhay napupunta sa wala dahil mahilig silang manghula. Yan. Nakikilala po kayo. May mga tao po manghuhula, tapos nagtataka sila, ba't nasira boy ka? Hinulaan mo eh. May mga solusyong specific sa problema pinagdadaanan mo. Huwag ka manghula. Magtanong ka. Pag nagtanong ka, malalaman mo. Pag nalaman mo, adi may solusyon na ang problema mo. Number 7, para mabawasan ng mali, manalangin ka para tulungan ka ng Diyos na hindi magkamali. Yan. So, inapaganda po nun. Pag may problema ka, marami kang nagagawang mali, humingi ka ng tulong. Especially po ito, maganda. Humingi ka ng tulong sa Diyos na hindi nagkakamali. Okay? At pag humingi ka sa Diyos na hindi nagkakamali, malamang ikaw, mabawasan ang iyong mali. Itong tanong, when was the last time humingi ng tulong sa Diyos pag nasa gitna kayo ng balak niya na gumawa ng mali? Alam niyo po, when you put your hands together, balak niya na magawa ng mali, sabi niyo, Lord, tulungan niyo ako, ayoko pong gawin to. You will feel, you will sense, and you will see the hand of God helping you. Bakit? Humingi ka ng tulong sa Kanya. Ayaw niyang makagawa ka ng mali. Ikaw, ayaw mo rin. Humingi ka ng tulong. Hindi tutulungan ka niya. Dahil ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya may mga taong gano'n, Sir, talagang hindi ko talaga mapigilan yun. Hindi ko, ayoko itong gawin, pero nagagawa ko, hindi ko talaga mapigilan. May mga pagkakataong pong tunay na gano'n. Kaya nga po, kailangan mo ng Diyos ng himala. Diyos na tutulong sa isang bagay na parang wala ng solusyon. Sa Diyos po, walang imposible. Imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya pag tingin mo, imposible na yung problema mo, tama-tama. Lumabag ka, lumapit ka sa Diyos ng posible. Sabi nga ni Charles Spurgeon, di ba? God helps those who cannot help themselves. Kasi kung kaya mo, hindi ka natutulungan. Kadalasang sinasabi natin, God help those people who help themselves. Hindi katotohanan niya, pero hindi. Pero pinakatotoo daw po talaga. God helps those people who cannot help themselves. Hindi, lalapit ka kay Lord. Lord, hindi ko na po talaga kaya to. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako. Hindi ko mapigilan ng temptation. You will see and feel the hand of God helping. And as we end, we just want to remind you, walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Nakakapagsabi tayo ng mali, nakakagawa tayo ng mali. Kaya huwag kalimutan, the goal is not perfection, but progression. Tandaan niyo po yan. Hindi dahil nagkamali kayo, you're a failure. No, you just failed. When you fail, you're not a failure, you just commit a mistake. Kasi pag sinabi niyo you're a failure, parang sira na buhay mo. No, hinusgahan mo na yung sarili lang. mo. Oo, may ibang tao kapag nakagawa ng mali, tatanggapin ang kanyang pagkakamali, hihingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, itatama ang pagkakamali, lalago sa kanyang pagkakamali at magkakaroon ng magandang buhay sa kanyang pagkakamali. Kaya po isa sa mga sikreto para makaiwas makagawa ng mali, tanggapin nyo nagkamali kayo at hindi kayo natulong sa iba. May mga maling hindi na pwedeng itama, pero pwedeng ihingi ng tawad. At may mga maling pwedeng itama, kaya sana itama at ihingi ng tawad. So, paki-identify nyo po yung mali nyo. Kung mali na hindi na pwedeng itama, hingi ka ng tawad sa nagkamali ka. Pero may maling tingin nyo pwede pa itama, hingi ka ng tawad, tapos itama at promise po, magaganda at aayos po ang inyong buhay. Kaya kung meron kang pagkakamali, pwede kang humingi ng tawad. Ikaw, anong gagawin mo sa iyong mga pagkakamali? Anong gagawin sa kapatawarang inaalok sa iyo ng Diyos? Etong sabi ng Diyos, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Alay po ng Diyos yan. Offer po ng Diyos sa inyo yan. Kung nagkamali ka, hingi ka lang ng tawad. Hiling ko lang po pagkatapos sa programang ito, kung tingin mo marami kang pagkakamali sa buhay, lapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad at pangako niya, patatawarin ka niya. Sana marami kayong natutunan sa ating mga pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, marami pong salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na nakakagawa kami ng mali. At salamat po sa mga tips, mga bagay na natutunan namin ngayon para mabawasan namin ang aming pagkakamali. Pero higit sa lahat po, nihiling ko po, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakamali.
Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen. and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.